Breaking news po ito mga kababayan. Nako, ito ng pasabog ni Senador Marcoleta. Talagang binuljak itong si Pinky na hindi nakakatuwa ang ginagawang investigation ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Bagkus na targetin ang mga malalaking big fish ay tila itinatago pa. Mga kababayan, nakita nyo naman yung parang aro. Tignan nyo po mga kababayan, si Diskaya ang tinuturo. Yung malaking isda na si Martin. Nung si Gutesa, nag-witness, ang itinuturo si Martin. Sumabog po. Si Saldico, tinuturo si Martin. So makikita nyo dito mga kababayan, ayan, nagsimula dito kay Bryce Hernandez, kay Alcantara, ang itinuturo si Saldico. Ayan si Bryce kay Alcantara. Tapos ito kay Diskaya, nakaturo dito kay Alcantara, nakaturo dito. So dito mga kababayan, dito sa taas po ni Martin, merong mas malaking isda dito. Many public officials, politicians, and private individuals have since been implicated in this massive corruption scandal that shocked the country at its core. At the outset, this report notes that the alleged corruption issues involving senators came up at the precise time when the Secretary of Justice took part in the proceeding, but those participation was of doubtful necessity. But at the eye of the storm are the following individuals whose names and roles in the scheme have repeatedly been mentioned. Ayan mga kababayan, nakita nyo po yung araw nang tinutukoy talaga yung malaking isda. So ipakita natin yung video dito mga kababayan ko. Heto po. Ang tindi nito. Ito po ang sabi tignan na kapaloob sa Senate Minority Report ang isang link diagram ng nabistong anomalyang flood control projects. Ibinase daw ang diagram sa naging pahayag ng mga witness at resource person na humarap sa tig-tatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Rodante Marcoleta at Senator Pampilo Lacson. Makikitang may araw na nakaturo kina dating Congressman Saldico, dating House Speaker Martin Romualdez, at isang malaking question mark sa itaas. Nako po mga kababayan ko. Ito po yung video. Panoorin nyo po mga kababayan. Magugulat kayo dito. Ito na po. Talagang maraming tumaas ang kilay dito sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee. Bagkus kasi na matukoy ang malalaking isda ay tila may pagtatakip pa. Dahil yung mga witness ayaw magpakilala, ayaw ibigay ang tunay na pangalan at tapos nakamaskara pa. At ito yung pinaniniwalaan ni Pampilo Lacson. Yung walang maskara na si Gutesa, yun pa yung kinasuhan. Tignan nyo po mga kababayan. Kaya si Marcoleta talagang sumabog sa galit dito. Lantad ang pagkadismaya ng ilang senador sa takbo na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umunoy ghost flood control projects ng gobyerno. Ayon sa kanila, imbes na matukoy ang umunoy mga mastermind, tila nililihis umano ang investigasyon. Habang patuloy namang ibinabangon ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Troy Gomez magbabalita. Matapos ang pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hayagang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Rodante Marcoleta sa naging focus ng investigasyon. Ayon sa Senador, inaasahan niyang magbubukas ang hearing ng bagong direksyon patungo sa pagtukoy sa tunay na ugat at mastermind ng umunoy ghost flood control projects. Ngunit sa halip, nananatiling nakatuon ang diskusyon sa usapin ng maling grid coordinates. Yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi,
Dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Dagdag pa ni Marcoleta, personal siyang nadismaya dahil matagal na raw niyang binanggit ang isyu ng coordinates, maging sa kauna-unahang pagdinig pa lamang ng Blue Ribbon Committee. Ako, I was a little bit disappointed, personal ko to. Kasi sa kauna-unahang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Samantala, mas mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing iyon din ang nakikita at nararamdaman ng maraming Pilipino, isang investigasyong tila nawawalan ng malinaw na tutok. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito, imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Marinding sinuportahan ni Marcos ang Minority Report na nagsusulong ng isang komprehensibo, patas at walang takot na investigasyon, hindi lamang sa mga implementing agencies at kontratista, kundi hanggang sa umano'y mga mastermind. Hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Binatikos din ng senadora ang biglaang paghinto ng investigasyon matapos ang testimonya ni Orly Gutesa na anya'y nagdulot ng pagdududa sa tunay na layunin ng ulat ng komite. When a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong pisong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Batay sa Minority Report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez, kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez, wala pa rin. Ang kinasuhan, sa halip kay Speaker Romualdez, sa rekomendasyon ng ICI at DOJ, ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko. Tutuloy ba ang Blue Ribbon Committee hanggang sa pinakaugat ng umano'y anomalya o mananatili na lamang sa gilid ng usapin? Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi Ayan mga kababayan ko, grabe naman kasi. Imbes na tumbukin kasi yung mga malalaking isda, ay tila itinatago pa, mga kababayan. Huling-huli nga si Ping Lacson ini-interview ni Marcoleta itong mga witness kung sino ang may-ari nung binili na bahay na nakabase sa Forbes Park. Aba, si Ping Lacson ang nagsasalita, mga kababayan. Lihis investigasyon. Tuta Soto Lacson. Ayun yung mga komento. Wait until Marcoleta and Duterte will lead the country.
Grabe mga kababayan, no? Hayes, tinatanong ni Senador Marcoleta ang testigo, yung sumasagot si Pinky. Protector talaga, hala ka. Si Soto at Lacson ang kastiguhin nyo dahil sila ang humahadlang sa katotohanan. Grabe po mga kababayan ko. Puro takipan ang ginagawa ng Blue Ribbon ni Pinky. Hanggat mayroong Baliling at Pepsi sa Senado, walang mastermind na matutumbok. Grabe po mga kababayan ko. Kaya pinapalit sa'yo para takpan ng totoo. Puro palihis ang direksyon. Parehong dalawa, Soto at Pinky. Grabe, sabi ni Sergio Abueva. Nasip, Manabael Ali, ha ha ha. Kahit kailan di na yan mangyayari, patawag or kasuhan. Si Tamba hanggat si Tuta, Soto at Lacson ang nasa SP at Chairman Committee. Walang mangyayari, puro bulagaan lang. Paano nila banggitin ang mastermind ay nakatanggap sila ng maleta, halaka. Ranilo Gramatica. Maraming paikot si Ping Lacson. Siya ang dismayado sa mga pumupuna sa committee niya. Pinatatagal niya ang investigation. Gayong marami na ang mga naiinip sa mga pulusot sa mga tunay na mastermind. Pinakulong si Bong Revilla para another Sarsuelo movement. Ako po. Takot sila banggitin kung sino mastermind hawak nila sa leeg. Ikodita si Lacson at Soto. Mga pakawala sila ng gobyerno. Alam naman kung sino mastermind, ayon lang ilantad kasi nanganganib ang buhay ng mga madidiin. Very obvious lang dayaan nila. Akala nila bobo lahat ang nanonood ng bayang Pilipino. Di nila pansin ang sariling kabobohan na halatadong nagpoprotekta sa amon ng mga sindikato. Grabe. Feb 25 na lang tayo, babawi, rally is coming, nako po. Asa pa kayo dyan, ala ng gana manood kasi pag si Soto at Lacson nang nandyan, alam na. Paano maayos ang investigation, puro magkakasabot ng magnanakaw ang mas madami na nasa posisyon ngayon. Nasa 1/4 lang mga nakaupo ang matino. Todo depensa, si Soto, halaka. Asahan na natin yung mga taktika ni Lacson, masasabi, nag-hearing lang, may mga kasama pa siyang mga kasangga niya. Naku po mga kababayan ko. Matindi ang mga pasabog na ito. Ano pa sabi dito? Ito po. Ano po ang masasabi nyo dito mga kababayan? Check nga natin ano po ang mga pasabog dito. Ni Guanzon. Ito po mga kababayan, pakinggan lang po natin. Alpha de Leon. Mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senator Rodante Marcoleta si Prosecutor General Fadoleon kung totoo ba na si Diskaya ay ni-require agad o hiningan ng DOJ na magrestitusyon o magsoli ng pera. Ang sinabi kasi ni Diskaya nang siya ay pumunta sa DOJ, ay sinabihan siya ni dating Secretary Rimulya o ng DOJ officials na kailangan mag-restitution muna bago siya gagawing state witness. Kasi itong sina Undersecretary Bernardo na napakataas ng ranggo, isang buhok na lang pagitan nila ni Bunuan ay ginawa pang state witness. Ayan mga kababayan ko po. Nako po. Lacson witness. Check nga natin. Check nga natin dito. Ito po. Tignan nyo po mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Magugulat kayo dito. Of course. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Tungkol doon sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what?
Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incident. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana. Sige, kung go ahead. Ayan mga kababayan, ang tinatanong po, yung mga witness. Tapos ang tungkol sasagot doon sa si, Tamarid House. ang sasagot si Pampilo Lacson, mga kababayan. Kaya dito, tila talagang walang patutunguhan ang ginagawang investigation ng Blue Ribbon Committee. Puro pagtatakip lang ang ginagawa ng chairman at Senate President na ito. Itong dalawang bulagaan na ito na talagang binabash po ng mga taong bayan, na talagang sarswela po ang Blue Ribbon. Talagang nadismaya si Senador Marcoleta kasi akala niya magbabago na itong dalawang ito. Ngayon talagang parang may tinatago. Ayaw nilang matumbok yung mastermind dito. Kaya mga kababayan, kung umabot kayo sa bidyong ito, pasabugin nyo ang komento. Anong masasabi nyo dito? Kapanipaniwala ba itong si Ping Lacson, itong mga nilabas siyang pasabog ng mga witness na hindi naman makita ang mga muka at hindi nagbigay ng tunay na pangalan? Na gaya ni Gutesa na nagpakita ng muka, tunay na pagkatao, yun pa ang kinasuhan. Pero ngayon, pinaniniwalaan ni Lacson itong mga itinalaga niyang mga witness. Na bagkos, ituro itong mastermind, Diskaya ang dinidiin. Okay lang na idiin si Diskaya kasi kasama naman talaga sila. Pero yung mastermind, parang si Mr. Bulkasil, Mr. Takip ito, mga kababayan. Okay? Once again, ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Magpasalamat tayo kasi meron tayong magaling na senador na si Senador Marcoleta dito. Ito yung pinakamatapang na senador. Na talagang nagbibis din ng buhay ito para ito magsilbing boses ng nakararami na mga kababayan natin na tayo na naghahanap ng tunay na hustisya dito sa the most corrupt government na the most na talagang pinagnakawan nila tayo. Okay? Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po. At sabihin nyo kung taga saan po kayo nanonood. Okay po? Mabuhay.